Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Dahil sobrang daming nagre-request, nag-restock na ako ng sizes ng Salvame t-shirt, JD t-shirt, at meron na ulit tayong gabunan hoodie na color black, gabunan hoodie na color white, at ang pinakabagong hoodie natin, Beast Mode hoodie. Nariyan sa screen ang samples ng pictures at kung sakaling gusto nyong umorder, nariyan ang link ng Shopee sa ibaba at para naman sa international shipping, nariyan ang link ng Facebook page. Muli dahil sobrang daming nagre-request ng restock, nariyan na. Paunahan na lang. Maraming salamat. Patawad, Day. Pero ito po ang buhay na dapat kong tahakin. At isa pa, hindi naman masama ang ginawa ko. Aswang ang pinatay ko, Tay. Kung ayaw niyong maniwala, malaya kayong balikan ng lugar. Tugon ni Solomon. Matapos ay kagad na itong umalis. Hindi na hinabol pa ni Aurelio ang binata. Nakatingin ito sa kubong pinagmula ni Solomon. Sumagi sa isipan nito ang puntahan ng sinasabing tahanan ng aswang. Naglakad ito papunta sa pinagmula ni Solomon. Nakita nito ang sinasabing kubo. Pumasok si Aurelio. Nakita ang mga parte ng katawang nakasabit sa dingding. May ilang ulo pa na nasa kaldero, habang ang mga lamang loob ay nakapatong sa mesa. Napagtanto ni Aurelio na tama ang sinabi ng anak. Ngunit kailangan itong panindigan ng pagiging ama at pairalin ang itinurong disiplina. Pag-uwi sa tahanan, nakasalubong nitong palabas ng bakuran ang anak. Dali-dali niya itong tinawag. Huminto naman si Solomon at hinarap ang ama. Anak, saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Baka mapano ka, lalo pat kakapatay mo lang ng isang aswang. Paniguradong babalikan ka nila. Wika ni Aurelio. Ngayon naniniwala na po ba kayo sa sinabi ko? Sa tingin nyo, Tay, mali po ba yung ginawa ko? Hindi po ba ito yung dahilan kung bakit ako nagtataglay ng kakaibang kakayahan? Tanong ni Solomon. Walang mali sa ginawa mo. Oo, nakatulong ka sa iba. At isang aswang ang napatay mo. Pero anak, ang gusto kong ipaunawa sa iyo ay ang pagsunod sa mga sinasabi ko bilang ama. Hindi kita pinahihintulutan sapagkat iniisip kong maaaring mangyari kung sakaling sasalakay ka mag-isa. Tugon ni Aurelio. Lubos naman itong naunawaan ni Solomon. Humingi siya ng paumanhin sa ama. Nauunawaan ko po, Tay. Pasensya na po kayo sa inasal ko kanina. Hayaan niyo po, hindi na po mauulit. Tumangulang si Aurelio bilang tugon. Inaya ang anak na pumasok sa tahanan. At kagaya nga ng iniisip ni Aurelio, bumuelta ang pamilya ng aswang na napatay ni Solomon. Kinabukasan habang nagsisibak ng kahoy, nagulat ang binata nang biglang may bumagsak na patay na pusa sa kanyang harapan. Tinignan niya kung saan ito nanggaling. Nakita ang isang lalaking walang pang itaas na saplot. Puro dugo ang dibdib nito. Natatakpan ng mahabang buhok ang muka. Kaya hindi makilala ng binata ang itsura nito. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Tumawa ang lalaki at nagsalita. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang mensahe na yan? Umanda ka, dahil hindi kami basta-basta mananahimik sa pagkamatay ng aming ina. Matapos nitong magsalita, dali-daling umalis ang lalaki. Nakita nitong papasagod sa kanya si Aurelio. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Muling wika ng aswang bago ito maglaho sa kagubatan. Ayos ka lang ba, anak? Walang yang mga aswang yan, oh?
Wika ni Aurelio. Ayos lang po ako, tay. Mukhang anak yata yon ng aswang na napatay ko kagabi. Gaya nga po ng sinabi niyo, tay. Talagang gaganti sila. Tugon ni Solomon. Kailangan nating pagandaan ang kaganapang yan, anak. Mas makakabuti siguro kung dadalhin natin sa kanila ang laban. Nang sa ganun, wala nang madamay pa. Wika ni Aurelio. Nang mga sandaling ito, walang kaalam-alam ang dalawa na nakikinig sa usapan nila si Fatima. Pasimple na lang itong umalis matapos pakinggan ang plano ng dalawa. Kinagabihan, nagpaalam sina Aurelio at Solomon na pupunta sa tahanan ng pasyente. Ngunit alam ni Fatima kung ano ang totoong dahilan ng pag-alis ng mag-ama. Ilang minuto matapos lumisan nila Aurelio, pinili ni Fatima na sundan ng mga ito. Dahil sa taglay na lakas na pang-amoy, mabilis nitong natunton kung nasaan ang dalawa. Nakita ni Fatima na pumasok sina Aurelio sa isang kubo. Ito din yung dampa kung saan pinatay ni Solomon ang matandang aswang. Marahang lumapit si Fatima upang makiramdam sa usapan ng mag-ama. Tinakpan nito ang bibig upang hindi maamoy ang nakakasulasok na sangyunang nabubulok na laman ng tao. Ano pang ginagawa natin dito, tay? Bakit dito tayo pumunta? Tanong ni Solomon. Ang mga aswang pag nasa kanilang tahanan, iniiwan nila ang kanilang bertud kung saan. Kampante sila na walang gagalaw at mananakit sa kanila. At kung sakaling tama ang hinala ko, babalikan ito ng isa sa mga kaanak upang kunin. Tugon ni Aurelio. Matapos itong sabihin ay nagsimula itong gumawa ng plano. Nang malaman ni Fatima ang balak ng dalawa, tahimik itong umalis. Dali-daling tinungo ang tahanan ni Kapitan Arnel upang ipagbigay alam ang gagawin ng mag-ama. Kahit kailan talaga itong si Aurelio, hindi nag-iisip. Ilalagay pa sa kapahamakan ng anak. Wika ni Kapitan Arnel. Ang totoo, hindi ako nag-aalala kay Solomon. Alam nating pareho kung gaano kalakas ang anak ko. Ang inaalala ko, ang kalagayan ni Aurelio. Tugon ni Fatima. Lingid sa kaalaman ng lahat na may iniinda na itong karamdaman at tanging si Fatima lang ang pinagsabihan ni Aurelio. Kailan mo pa nalaman ang tungkol sa sakit ng asawa mo? At bakit hindi mo sinabi sa amin ni Lourdes? Tanong ni Kapitan Arnel. Ayaw ni Aurelio na sabihin sa inyo ang lahat. Ang sabi niya sa akin, itatago niya ito hanggat makakaya. Kaya ako nag-aalala dahil baka bumigay yung katawan niya sa gitna ng labanan. Napabuntong hininga ang matanda sa mga narinig. Wala tayong magagawa sa ganyang sitwasyon, Fatima. Ikanululungkot ko, pero maging ako. Hindi ko kayang pigilan si Aurelio. Pero hindi na ituloy ni Kapitan Arnel ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Aling Lourdes. Bakit? Anong kalokohan na naman ang pinasok ng mag-ama mo, Fatima? Wika nito. Wala namang nagawa si Fatima kung hindi sabihin sa ina ang totoong kalagayan ni Aurelio. Sumugod po sila sa mga aswang eh. Eh ano namang bago doon? Hindi ba palagi namang ginagawa yan ng asawa mo? At saka, wag mo sabihing nag-aalala ka kay Solomon. Baka nakakalimutan mo kung gaano kalakas ang anak mo. Tugon ni Aling Lourdes. Hindi si Solomon ang inaalala ko, Nay, kung hindi si Aurelio. Pasensya na, pero may mga bagay akong hindi sinabi sa inyo. May malubhang sakit na iniinda yung asawa ko. Wika ng ginang. Hindi ako naniniwala sa iyo, Fatima.
Nakikita ko kung paanong manggamot si Aurelio at alam kong nasa kondisyon ng katawan ng asawa mo. Kaya paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Tanong ni Aling Lourdes. Talagang hindi mo makikitaan ng anumang kahinaan si Aurelio, Nay. Magaling magtago ang asawa ko pagdating sa mga karamdaman niya. Pero sa oras na kami na lang ang magkasama, doon niya iniinda ang lahat. Ilang beses ko na din ginamit sa kanya mga pamamaraan ng magindara, pero wala talagang epekto. Paliwanag ni Fatima. Alam ni Aling Lourdes na ito na ang kabayaran sa lahat ng pagsasakripisyo ni Aurelio para sa iba. Unti-unting humihina ang kanyang katawan bilang kapalit ng lunas na ibinibigay niya sa bawat pasyenteng ginagamot. Kung ganon, kailangan siyang mapigilan. Fatima, alam mo ba kung saan sila nagpunta? Tanong ni Aling Lourdes. Ngunit pinili ni Fatima ang magsinungaling sa ina sa kadahilanang ayaw niyang malaman ni Aurelio na alam na ng kanyang biyanan ang totoo nitong kalagayan. Hindi ko po alam, Nay. Narinig ko lang po yung pinag-uusapan nilang dalawa sa bahay kanina. Kaya po pumunta ako dito para ipagbigay alam kay Kapitan Arnel. Tugon ng dalaga. Walang nagawa si Aling Lourdes kung hindi antaying makauwi ang manugang at apo. Sa kabilang dako, nanatili sina Aurelio at Solomon sa loob ng tahanan ng napatay na aswang upang antayin ang pagdating ng mga kaanak nito. Habang nag-aantay, napansin ni Solomon na panay ang paghimas ng ama sa dibdib at malalim ang paghinga nito. Tay, ayos lang po ba kayo? Kung napapagod po kayo, pwede nating ipagpabukas to. Wika ni Solomon, ngunit umiling lang ang ama. Sinabing ayos lang ang kanyang kalagayan, ngunit lingid sa kalaman ng binata na ito na pala ang huling pakikipaglaban kasama ang ama. Ilang minuto pa ay biglang nakarinig ang dalawa ng mga kaluskos sa paligid. Naramdaman din ng mga ito ang mahinang pagyabag ng paa na papalapit sa kanila. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsalita si Solomon. Tay, alam nyo, masaya akong kayo ang naging tatay ko. Hindi ko po pinagsisisihan ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Salamat po sa inyo ni Nanay at isinilang niyo ako sa mundong ito. Biglang napalingon si Aurelio sa sinabi ng anak. Ngayon mo pa talaga naisipang magsalita ng ganyan. Kung kailan nasa bingit tayo ng pakikipagsagupaan. Wika ni Aurelio. Napangiti na lang si Solomon at unti-unting nagbalik ang masasayang alaala sa kanyang buhay. Naputo lang ang pagbabalik tanaw nito nang biglang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong ang dalawa. Isang napakaitim na nilalang ang bumagsak mula dito. Umaangil ito habang nakatitig sa kanilang dalawa. Bagyang napaatras si Aurelio upang bumunot ng sandata. Patuloy sa pag-angil ang nilalang. Bumunot na din ng itak si Solomon, ngunit pinigilan ito ng ama. Hayaan mong ako makipaglaban sa kanya, anak. Wika nito sabay sugod sa kalaban. Ngunit napansin ni Solomon ang pagbagal ng kilos ng ama. At dahil dito, nagawa siyang tamaan ng nilalang sa tagiliran. Hakbang na sana si Solomon upang tumulong. Ngunit muli na naman siyang inawat ni Aurelio. Sinabi kong huwag kang makikialam. Laban ko to. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo ngayon. Wika ni Aurelio. Nanatili naman sa kinakatayuan si Solomon. Muling nakipaglaban ang ama. Subalit nagawang mahuli ng kalaban si Aurelio at sinakal ito. Sa kondisyon mo ngayon, tanda, wala kang laban sa akin. Mas mabuti pang makinig ka na lang sa binatang kasama mo.
Wika ng aswang. Sabay hagis kay Aurelio palabas ng kubo. Sumugod na si Solomon. Mabilis namang nakailag ang nilalang. Ngunit hindi ito nakaligtas sa kasunod na atake ni Solomon. Isang malakas na suntok sa sikmura ang binatawan ng binata, dahilan para mapaluhod ang nilalang. Kasunod nito ay ang malakas na suntok na siyang tumapos sa buhay ng aswang. Inakala ni Solomon na tapos na ang laban. Ngunit nang lumabas siya ng kubo upang tignan ang kalagayan ng ama, nakita nito ang isa pang aswang na papalapit kay Aurelio. Huli na ang lahat para mailigtas ng binata ang ama. Kitang-kita nito kung paanong pinatay ng aswang si Aurelio. Sinukluban ng langit at lupa ang binata. At dahil sa kaganapang iyon, sumiklab ang matinding galit kay Solomon. Mabilis nitong sinugod ang aswang na pumatay sa ama. Walang tigil na sinuntok hanggang sa magkandalasog-lasog ang katawan ng nilalang. Kinuha nito ang itak mula sa kamay ng yumaong ama at paulit-ulit na tinaga ang nilalang sa lahat ng parte ng katawan. Nagmistulang halimaw si Solomon ng mga sandaling iyon at habang nagwawala, narinig nito ang boses sa isipan. Ganyan nga, Solomon. Magalit ka. Magwala ka. Kinuha nila sa iyo ang kaisa-isang taong naniniwala at sumusuporta sa iyo. Ipakita mo sa kanila kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Matapos niyang marinig ang boses ni Abel, tila kusang kumilos ang katawan ng binata. Naglakad papunta sa kung saang direksyon. Nagbalik lang ito sa ulirat nang maramdaman ang dampi ng mainit na liwanag ng araw. Babalik na sana si Solomon sa kinaroroonan ng ama nang bigla nitong matanaw ang maliit na pamayanang nasa paanan ng burol kung saan siya nakatayo. Ano pang inihintay mo? Dinala na kita sa kinaroroonan ng mga kalahi ng pumatay sa iyong ama. Huwag ka nang magsayang ng panahon. Ipagiganti mo ang pagkamatay ni Aurelio. Muling wika ni Abel. Ngunit nanaig kay Solomon ang pagiging payapa. Isinantabi ang galit na nararamdaman at binalikan ng bangkay ni Aurelio. Pagdating sa lugar, agad niya itong binuhat upang dalhin sa kanilang tahanan. Tay, patawarin niyo po ako. Hindi ko man lang kayo nagawang ipagtanggol. Wala akong kwentang anak. Patawarin niyo po sana ako. Wika ni Solomon habang umiiyak. Pasa nito sa balikat ang ama. At nang dumating sila sa tahanan, kagad silang sinalubong ni Fatima. Anong nangyari sa tatay mo, Solomon? Aurelio, gumising ka. Nandito na kayo sa bahay, mahal. Wika ni Fatima. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko po nagawang ipagtanggol si tatay eh. Patay na po siya, Nay. Wika ni Solomon. Ibinaba nito ang ama. Ilang sandali pa ay dumating si Aling Lourdes at Kapitan Arnel. Kapwa nanlumo ang mga ito nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Aurelio. Solomon, sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa iyong ama. Tanong ni Kapitan Arnel. Pinaliwanag niya ang kaganapan. Halos hindi mapigilan ng binata ang pag-iyak. Sinisisi nito ang sarili sa mga nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Solomon. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Kung nakaligtas ang iyong ama, hindi na rin siya magtatagal pa. May balubhang karamdaman ng tatay mo. Wika ni Kapitan Arnel. Nanlaki ang mga mata ng binata at napatingin sa ina. Tama siya, anak. May iniindang karamdaman ng tatay mo. Patawad kung hindi ko nasabi sa'yo.
Ayaw niyang kaawaan mo siya at magmukhang mahina sa lahat. Sa mga sinabi ng ina, napagtanto ng binata na pinili ni Aurelio ang mamatay ng may karangalan kaysa sa malagutan ng hininga habang nakaratay sa higaan. Hanggang sa huling patak ng buhay ni tatay, pinanindigan niya ang pangako sa akin na maging malakas. Patawad, tay. Patawad sa lahat ng sama ng loob na ibinigay ko sa inyo. Nagdalamhati ang buong tahanan sa pagkawala ni Aurelio. Ngunit ipinangako ni Solomon na gagawin niya ang lahat upang mapunan ang anumang naiwang tungkulin ng ama sa mga taong naniniwala sa kanya. Hindi na pinatagal pa ni Fatima ang burol. Bagaman napakaraming tao ang nakikilamay, minabuti nitong pagpahingay na ang katawan ng asawa. Marami ang nakilamay at nagdalamhati sa pagkawala ng isang magaling na manggagamot at taong maituturing nilang bayani. Sa kalagitnaan ng libing, inikot ni Solomon ang tingin sa paligid. Nakita ang napakaraming tao. Halos mapuno ang sementeryo ng mga sandaling iyon. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ng binata ay ang dalawang kalalakihang nakatayo sa bandang bukana ng sementeryo. Nakatitig ito sa kanya at nakangiti. Matapos ay kaagad ding umalis ang mga ito. Dali-daling bumaba sa pinagtungtungang nicho si Solomon upang puntahan ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na nagawa pang abutan ang mga kalalakihan. Napansin naman ni Kapitan Arnel ang binata, kaya kagad niya itong sinundan. O Solomon, bakit bigla kang tumakbo palabas ng sementeryo? Tanong ni Kapitan Arnel. Wala naman po, Lolo. Kasi may nakita akong dalawang lalaki. Kahina-hinala kasi yung kilos nila. Lalo pa nang makita nila akong papalapit. Bigla silang nagtakbuhan palayo eh. Tanong ni Solomon. Ay naku, hayaan mo na. Mga lihim na tagahanga siguro ng ama mo. Alam mo naman kung gaano kasikat si Aurelio sa bayang ito, di ba? Halika na, bumalik na tayo sa nanay at lola Rodes mo. Matapos ang seremonya ng libing, agad nang umuwi ang mag-anak at habang nasa daan, muli na namang nakita ni Solomon ang dalawang kalalakian at kagaya ng nauna, nung akmang lalapitan niya ang mga ito, bigla na naman silang umalis. Lo, sila po yung dalawang lalaki kanina sa labas ng sementeryo. Hindi ko po malaman pero parang may kakaiba sa dalawang yun eh. Wika ni Solomon. Masyado ka lang nag-iisip. Halika na. Umuwi na tayo ng makapagpahinga. Kailangan mo ding matulog. Kinagabihan. Hindi pa rin matahimik ang isipan ng binata. Patuloy nitong iniisip ang mga nangyari. Dumagdag pa ang dalawang lalaking nakita nitong nagmamatsyag sa kanila. Ginugol nito ang buong magdamag sa pagsariwa ng mga alaala ng ama. Hanggang sa tuluyan na siyang dalawi ng antok. Madaling araw na nang nakatulog si Solomon. Kinabukasan, nagising ito sa ingay na likha ng mga taong nagdatingan upang magpagamot. Dali-daling lumabas ang binata upang tignan. At nang dumungaw siya sa pintuan, biglang nagsigawan ang mga tao nang makita si Solomon. Tignan mo ang mga taong ito. Kahit wala na ang iyong ama, patuloy silang naniniwala sa kakayahan mo. Kaya wag mo silang pag-antayin. Wika ni Kapitan Arnel. At sa pagkakataong iyon, kasama ni Solomon sa panggagamot ang kanyang ina at lola Lourdes. Habang nag-aantay ng mga papasok na pasyente, muli na namang natanaw ng binata ang dalawang lalaki. Dali-daling tong kinuha ang atensyon ni Kapitan Arnel at itinuro ang nakita. Kilala niyo po ba yung dalawang lalaki niyan, Lo?
Sila kasi yung mga lalaking nakita ko dun sa sementeryo eh. Sinipat ito na Kapitan Arnel. Ngunit hindi niya ito maaninag. Nako, pasensya ka na apo ha. Pero hindi ko na maaninag yung mga mukha nila eh. Alam mo nang malabo ng paningin ko. Tugon ng matanda. Nagpa siya si Solomon na lapitan ang mga ito. Nakakagulat na hindi umalis ang dalawang kalalakian nang makita siyang paparating. Magandang umaga po. Ano pong kailangan nila? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Nakakalungkot man, no? Namatay na si Aurelio pero nagpatuloy pa rin yung legasiya niya sa katauhan naman ng kanyang anak. Pero ano kaya mangyayari kay Solomon? Tuluyan kayang siyang lalamunin ng kasamaan o hindi? Abangan natin sa last 2 episodes ng ating kwento.